Sama-sama tayong magiging Saksi! Balak questionin ng grupong Bayan Muna sa Korte Suprema ang anilay mabilisang pagpasa sa 2025 national budget. Handa naman ang liderato ng Kamara na harapin ang grupo sa kataas-taasang hukuman. Saksi, si Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of the cabinet legislature. So move, Mr. Speaker! Joint motion to terminate interpolation to the Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker! Session suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang mag-i-interpolate, one for the Makabayan Bloc and then me. Okay? What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Kahapon, tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ginawang certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang panukalang 2025 national budget noong Martes. Kahapon, ipinasa ito ng Kamara sa second at third reading sa loob ng isang araw. Tanong ng grupong Bayan Muna, bakit kailangang madaliin? January pa naman ito kailangang ipatupad at wala namang emergency. Pinunto nilang nakasaad sa konstitusyon na walang pwedeng ipasang batas kung hindi dumaan sa 3 readings sa magkakahiwalay na araw, maliban na lang kung certified urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency. Balak nilang questionin sa Korte Suprema ang pagpasa nito dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit niyo minamadali? May gusto ba kayong ilusot? Bakit ayaw niyong ipakita sa mga kongresista ang budget na inaprubahan nila? Well, that's their prerogative. So, we'll see them in court. Pero ito, tiwala kayo na ito dumaan sa tamang proseso? Opo. The parliamentary practice has been on the last day to take it to a vote on second, third reading when it's certified urgent. Sasalang pa sa Bicameral Committee ang national budget para pag-isahin ang Senate at House version. Sabi ng Bayan Muna, dapat bukas sa publiko ang mga meeting na ito. Dapat ang BICAM public. Nakakanood yung publiko. Has anybody seen a BICAM? No media has seen a BICAM. Bakit kayo pumupunta sa mga hotel na mahal at the public expense, libre naman ang Kongreso, Senate or House Lalo na BICAM na lang yon. Ibig sabihin, tapos na ang Kongreso. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Kamara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nagbabalangkas na ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan. Ay kay Teddy Casino, posibleng handa na ito sa pagpapatuloy ng sesyon sa Nobyembre at may nakahanda na ring mag-sponsor. Hindi pa idinetalye ang gagamitin batayan ng ihahaing reklamong impeachment, pero hindi umano ito pamumulitika, kundi panawagan sa pananagutan. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito, pero dati na niyang sinabi na meron ang mga grupo sa Kamara na nagbabalak na ipa-impeach siya. Pinabulaan na naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang pahayag ng Vice Presidente kahapon na iisa ang handler nila ni Senadora Risa Ontiveros at dating Senador Sonny Trillanes. Nag-iilusyon na umano ang Vice Presidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Ontiveros at Trillanes. Sinalakay ang isang pasilidad sa Angeles City na umano'y pugad ng love at crypto scam. Saksi, si John Consulta.
mabilis na inakyat ng mga tauhan ng NBI Pampanga at 301st Special Mission Group ng Philippine Air Force ang gusali ito sa Angeles City, Pampanga. Ang gusali, Scab Hub, ayon sa NBI. Atras dyan. Huli sa akto habang abala sa kanilang mga computer ang nasa 85 individual. Base sa nakuhang impormasyon ng NBI, sa dating sites naghahanap ng target ng mga dayuhan ang grupo para mapaibig at mapakagat sa mga bogus na crypto investment. Verify natin yung impormasyon na yan pagkatapos natin ascertain na may existing illicit activities na ginagawa nitong opisina. Nag-apply tayo ng warrant to search, seize, and examine computer data. Ang ginagawa ng mga empleyado nila ay pupunta sa social media. Nakaharap pa ng NBI ang isa sa mga model na ginagamit ng grupo para makapag-video call at makaakit ng pinupunti ng dayuhan sa halagang 25,000 pesos. Naghanap sila ng mga potential investors na foreigners, usually American or European, na usually mga retired ang gusto nila, yung walang ginagawa. Pinasusuri ang mga nakumpiskang cellphone at computers sa bisa ng digital warrant para matukoy ang mga dayuhang na biktima. Nakakulong na ngayon sa NBI Region 3 ang mga inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinisika pa namin makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kakandidato sa pagkasenador mula sa alyansang kinabibilangan ng kanyang partido. Saksi, si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa line-up din pero wala sa pagtitipon si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit kay Vice President Sara Duterte. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ayon kina Votas Representative Toby Chanco na tumatayong campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung plataforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino. Binubuo ng 5 iba't ibang partido ang alyansa para sa Bagong Pilipinas pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang iisang koalisyon. Kabilang sa alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Nag-anunsyo rin ng TV at radio personality na si Ben Tulfo ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ayon po sa kanya, tatakbo siya bilang independent candidate. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa Marawi City. 1.7 million pesos sa halaga ng ecstasy nasa Batampidea, Laguna at Binyan Police sa isinagawang buy-bust sa isang gasolinahan sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. Huli sa akto nagbebenta ng illegal na droga ang dalawang suspect. Nabawi sa kanila mahigit 1,000 ecstasy tablets. Nakakulong na mga suspects sa PIDEA Regional Office 4A Detention Facility at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Pasay City, mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nabisto sa ilang parcel. Kabilang sa mga nakumpiska ang dried leaves sa hinihinalang kush. Nabawi rin ang ilang disposable vape na may lamang marijuana oil. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Tugon ito ng pamahalaan sa hindi masawat ang problema ng smuggling sa bansa. Bukod kasi sa malaking kawalan sa kaban ng bayan dahil sa hindi nasisingil na buwis sa mga inaangkat na produkto, nagdudulot din ang pagkalugi ng mga magsasaka, pagmahal ng presyo ng mga bilihin.
May umiiral ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naisa batas noong 2016 pero mas may ngipin daw ang bagong batas na ito. Under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Babala pa ng Pangulo. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Bubuin din sa ilalim ng bagong batas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na binubuo ng iba't ibang departamento ng pamahalaan at mismong Pangulo ang upong chairperson. Sa ilalim nito, magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng Pulisya, NBI, Coast Guard at Department of Finance. At magkakaroon din ng team ng mga piskal na tututok sa mga kaso ng mga smuggling at pananamantala sa ilalim ng batas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Pumirma po ngayong araw ng isang partnership ang subsidiary ng GMA Network Incorporated na GMA Ventures Incorporated at ang Singapore-based venture capital firm na TNB Ora sa kumpanyang Hofer Development Corporation. Ang layo ng partnership agreement sa pagsaksi ni EJ Gomez. Sa ilalim ng kasunduan, mag-i-invest ang GMA Ventures Incorporated kasama ang Singapore-based venture capital firm na TNB Ora sa kumpanyang Hofer Development Corporation na nag-specialize sa pagdevelop ng mga health, wellness at beauty products sa bansa. Ayon kay Reggie C. Bautista, President and Chief Operating Officer ng GMA Ventures, isang paraan ang naturang partnership para mapalago ang business at income ng kumpanya. We expect greater things from HDC. Both TNB Ora and GMA Ventures will be participating actively together with HDC to build their business. The investment of GMA will definitely bolster our production and our marketing spend and growth in the market. Also leveraging on the network's marketing and reach as the #1 network in the Philippines. Binigyang diin naman ng TNB Ora ang long-standing partnership nito sa GMA Ventures Incorporated. With the partnership with GMA, I really find that they're very strategic, the way they think. They're very thoughtful about how they invest, and they other than the matching capital, right? They bring so much value add because of their reach, because of their experience, and because of their network within the country. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Time out muna si Rochelle Pangilinan sa Pulang Araw para makabonding ang kanyang mga anak abroad. At ang singer era ni Jillian Ward na bahagi ng official soundtrack ng Pulang Araw. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Ba't di niyo po sinasabi sa akin? All good things must come to an end. Gaya na lang ng certified top-rating afternoon prime series na abot kamay na pangarap. Ang nalalapit na pagtatapos, Bittersweet para kay Doc Annalyn, played by Jillian Ward. Noong unang in-announce po sa amin, umiiyak kaming lahat. Pero sabi nga po namin parang sobrang naging blessing na rin po kasi talaga abot kami na pangarap. Magtatapos man ang journey niya as Doc Annalyn, wini-welcome naman ni Jillian ang kanyang singer era. Kung saan nakipag-collab siya sa kapuso Phil Jack boy band na Sky Garden para kantahin ang official soundtrack ng Pulang Araw na Surrendemo Kahit Na. Kung may lakad ka pala, edi sana naglakad ka na lang, di ba? So, ba't ka naninigaw? Nag-aaway man on cam, pero kabaliktaran yan off cam dahil sa Match Made in Heaven collab na hatid ng Maka stars na sina Stephanie at Dylan Menor para sa kanilang song cover na Palagi. Samahan mo pa yan ng kilig dahil sa tinginan ng dalawa habang nagja-jamming. Malis ka na! Malis ka na! Tumakas ka na! Time out muna si Rochelle Pangilinan sa mabibigat na eksena sa Pulang Araw bilang si Tia Amalia.
dahil magma-mother-daughter bonding muna sila ni Shiloh sa isang theme park sa California. Sa pictures, baka sa mukha ng mag-ina ang kanilang masayang trip. Inanunsyo na ng label na SM Entertainment na sa November na nakaset ang military enlistment ng NCT member na si Jaeyoon. Umaasa sila sa love and support ng fans hanggang matapos ang mandatory service ng singer. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, nakamonitor ang Pag-asa ngayon sa isang bagyo at 2 low-pressure area. Nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo o tropical depression. Sabi naman ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok pa sa PAR. May LPA rin sa labas ng PAR na posible namang mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na araw. Nasa loob naman ng PAR ang isa pang LPA. Huli itong nakita sa layong 560 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Ay sa Pag-asa, posible ang maging bagyo bukas o sa weekend at kung matuloy ay tatawagin itong Bagyong Julian. Maaring hatakin din ito bahagya ang habagat pero patuloy na umantabay po muna sa mga update. Posible nang maramdaman ang epekto ng LPA sa Batanes at base naman sa datos ng Metro Weather, mababang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa bukas maliban lang sa localized thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi. Sa gitna po ng luntiang kabundukan ng Mayoyaw sa Ifugao, mayroon daw itinatagong talon na umaapaw sa ganda. Yan po ang dinarayong Tinogtog Falls. Patok ang lugar dahil multi-level o may iba't ibang taas ang naturang talon. Crystal clear at refreshing din ng tubig na galing mismo sa bundok. Perfect sa mga nais ng quick escape sa syudad. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Siyam na pong araw na lang, Pasko na, at para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.